Isa na ang kumpirmadong patay habang higit 20 katao pa ang pinangangambahang natrap sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga opisyal, nagkaroon ng revision ang construction ng gusali. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo, live mula sa Angeles City, Pampanga. Joan, kumusta na ang search and rescue operations? Willard, ilang sandali nga lang bago tayo sumalang dito ay kinumpirma na ng Bureau of Fire Protection na isa na ang kumpirmadong patay mula dito sa pagguho ng isang 9-story building dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP, isang Malaysian national ang natagpuan nilang patay at ito ay situated doon sa nadamay na building dito nga sa naturang pagguho. Pero hanggang sa ngayon ay inaalam pa rin ng mga otoridad kung ano yung naging sanhi ng pagguho nitong 9-story building dito sa Pampanga. Patong-patong na bakal, mga respondent na abala sa area at mga opisyal ng gobyerno na nagbabantay. Ganito ang naabutan ng BNC sa Teodoro Street na kinatatayuan ng isang 9-story building na gumuho sa Angeles City, Pampanga. Maglalabing 2 oras matapos itong naiulat sa mga otoridad. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, alas 3 na madaling araw na makatanggap sila ng ulat tungkol sa pagguho. Agad na rumisponde ang Bureau of Fire Protection na siyang nanguna sa search and rescue operation na isinasagawa rito ngayong araw. Ayon sa pinakahuling datos ng BFP, 24 ang nakaligtas mula sa pagguho, habang tinatayang nasa 23 ang mga biktimang nananatili pa ring trapped sa loob ng gusali. 10 individual naman ang naisugod na sa Rafael Lazatin Memorial Hospital para bigyan ng agarang lunas. Ayon kay Maria Lea Sahili, Public Information Officer ng BFP Region 3, under investigation pa rin ang sanhi ng insidente. Pero tinukoy niya kung sino ang may-ari ng gusali. Airbnb, condo hotel supposedly, at ang may-ari po nito ay si Mr. Ernest Jackson Lim. So as per the site engineer right now, for the structural po, almost tapos na po sila at nag-finishing na sila. But meron daw po sila ngayon na ika-10th floor na gagamitin na nila for pool site, yung ika-10th floor. So definitely yung 9 floors na in-apply nila before ay nagkaroon daw po sila ng revision. So ngayon ang wino-work out po natin ng ating mga responders is around 10-story building na po. Dagdag din ni Sahili, taong 2023 na issue ang permit para itayo ang gusali na kinumpirma rin mismo ni Angeles City Mayor John Lazatin. Taong 2024 naman nang simula ng construction nito. Hindi pa anya nakakausap ni Lazatin ang may-ari ng collapsed building dahil hindi raw nila ito makontakt. Sana naman makapagpadala siya ng representante niya dito para to shed light dito po sa mga ginagawa po nilang building. At the same time, malaman namin ang mga lista na nagtatrabaho nila para makapag-cross-check kami kasi hindi natin alam kung ilan talaga ang natrap dito po sa naguhong gusali po. Bukod sa mga lokal na opisyal, pumunta na rin sa lugar sina DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre para magpaabot ng tulong at personal na makita ang sitwasyon sa lugar. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. No? So yun ang pinakamalaking challenge ngayon. Challenge dito, hindi lang sa search and rescue, pero challenge din to para naman hindi delikado at matrap yung mga rescuers natin. Siyempre, priority din natin yung safety ng mga rescuers natin. May mga additional equipment tayong maipapahiram, maipagamit dito sa ating mga partners sa site. Meron kaming yung bore scope, yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin, yung heartbeat monitor natin na paborito nyo. Andyan, 4 ang ating dala-dala ngayon. Nadamay rin anya sa pagguho ng tinatayong gusali ang isang kalapit na apartel kung saan kinumpirma ni Dizon na mayroong isang Malaysian national na natrap. Nakakausap naman siya via cellphone, pero priority din yon, no? Priority lahat na makuha, na trap din sa kabilang building yon. Okay naman daw siya, pero syempre
kailangan makuha din natin silang lahat. No? So, yun muna ang mabibigay naming update. Kwento rin ni Dizon sa kanilang inspeksyon, may mga naririnig silang boses mula sa ilalim ng gumuhong gusali. Kaya nananatilian niyang prioridad ng iba't ibang ahensya at ng lokal na pamahalaan ng Angeles ang search and rescue sa ngayon. Nakastandby na rin niyang heavy equipment ng DPWH kung kinakailangan. So, pagkakailangan na sila. Willard, kinilala ni BFP Region 3 PIO Maria Lea Sahili ang biktima o yung casualty Malaysian national na si Mod Razal bin Abdullah, isang 65 years old na PWD na ayon sa kanya ay naka-check-in doon nga sa apartel na nadamay din sa nangyaring pagguho ng 9-story building dito sa Pampanga. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung isinasagawang search and rescue operation dito at sinabi rin kanina ni Sahili na mayroon silang isa pang nakakausap mula doon sa loob ng gumuhol na gusali at sa ngayon ay tinatangka na nga nilang ma-rescue itong taong ito na nasa loob nitong gusali. At sa ngayon ay hinihikayat na rin muna ng mga otoridad ng publiko na umiwas dito sa lugar ng insidente para hindi na makaabala sa ginagawang search and rescue operation ng BFP. At malaki rin anya ang tsansa, sabi ng BFP, na ma-rescue nga itong mga iba pang hinahanap nila mula dito sa loob ng gusali, kabilang na nga itong isa pang nakakausap nila mula pa kaninang hapon. At sa ngayon ay nag-aantay pa rin tayo ng ongoing updates sa kung may mga tao pa ba na mailalabas o maililigtas mula sa pagguho. Yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Willard. Joan, nagkaroon daw ng malakas na pag-ulan bago ang pagguho. Isa ba ito sa posibleng dahilan ng insidente? Willard, according to DPWH Secretary Vince Dizon kanina ay tinitignan pa nila kung ano nga itong mga sanhi ng nangyaring pagguho at hindi pa nila alam hindi pa nila makukumpirma sa ngayon kung isa bang factor itong malakas na buhos na ulan kung bakit nga gumuho itong gusali. Willard. At Joan, ang posibleng pananagutan dito ng kontraktor o yung may-ari ng building at pati na rin ng LGU? Willard, kanina sa panayam natin kasama si Angeles City Mayor John Lazatin, isa yung kinumpirma niya sa atin, sabi niya na sumunod sa permit or compliant sa permit sa LGU, yung permit na ibinigay ng may-ari ng gumuhong gusali at ito ay naihain sa kanila o naisumite sa kanila 2023 pa. Kaya ngayon ay titignan daw muna nila, i-review daw muna nila itong mga dokumento na naisumite ng may-ari ng gumuhong gusali dito sa LGU para lang matiyak kung ano nga ba itong mga nilalaman ng permit at ng dokumento. Ganito rin ang sinabi sa atin kanina ni BFP Region 3 PIO Maria Lea Sahili, kinumpirma niya rin itong sinabi ni Mayor sa atin. Pero kanina din sinabi din ni City Information Officer Jay Pelayo na malinaw naman doon sa business permit ng structure na isa itong proposal for a 9-story building. Pero upon their search and rescue at sa pag-i-inspection nga ng BFP dito, nakita nila na yung roof deck o itong rooftop ng gumuhong building ay may isinasagawa pa lang swimming pool or recreation area. So ayon sa BFP, just to quote them on this, yung rooftop ay ikinakount nila as 10th floor dahil when the top floor of the roof deck is used for other purposes other than the roof deck, it would be considered as another floor for the BFP. So kung gagamitin nila as swimming pool or recreation area, itong roof deck ng gusali ay counted siya as another floor. So kaya for the BFP ay 10 floor siya. Pero ayun nga sa ngayon ay i-review muna nila yung mga dokumento na naisumite sa LGU at sabi rin ni Sahili kanina ay they will also check with the site engineers kung nagkaroon ba ng application for the change of permit, specifically itong recreation area na itinatayo sa 10th floor ng gusali. And we will ask them for updates later on kasi nakatakda rin silang magsagawa ng isa pang briefing mamaya-maya to give us more updates dito sa search and rescue na sinasagawa sa naguhong gusali dito sa Pampanga. Willard. Oo, John, dapat masilip kung sapat yung pundasyon
para ma-accommodate yung adjustment doon sa plano. Maraming salamat. Joan Manalo nag-uulat ng live mula sa Angeles City, Pampanga. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.